Tanging pinabulaanan ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang sinasabing di umano'y may angel of death ang pastor. Ang angel of death na ito umano ay ang nananakot sa mga KOJC member, lalong-lalo na sa piling mga kababaihan upang hindi magsumbong sa kung anong ipinapagawa o ginagawa sa kanila ng pastor. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, ang tanging meron umano si Kibuloy ay angel warrior, hindi angel of death. Dagdag pa ng abogado ni Kibuloy ay tigilan na umano ang mga alegasyon tungkol sa kanyang kliyente dahil sumuko naman na daw si Kibuloy, kaya sana matigil na ang paninira sa pastor. Maging ang pastor umano ay nagtataka sa mga lumalabas tungkol sa angel of death na sinasabi. Ngunit kung may mga reklamo man daw silang matatanggap tungkol sa angel of death ay haharapin naman daw nila ito. Pero paninigurado nila ay walang katotohanan ang alegasyon tungkol sa angel of death. Ipagdarasal na lamang umano ng kampo ni Kibuloy ang gumagawa tungkol sa angel of death. Sa ngayon ay pinaghahandaan ng kampo ni Kibuloy ang pre-trial na gaganapin sa susunod na linggo. Nananatili sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Kibuloy na nag-aharap ngayon sa patong-patong na kaso katulad na lamang ng sexual abuse at human trafficking. Samantala, ayon naman sa PNP ay hawak na ulo nila ang isang dating miyembro ng Angel of Death. Yet, no? This is now the season of tribulations perhaps against Pastor Apollo Kibuloy, and we know, ang amin lamang alam is marami siyang angel warriors pero wala siyang angels of death, no? That is a new allegation again against Pastor Apollo Kibuloy, and I do hope and pray na kung sino man ang namuno nito, sana naman tama na, no? Nag-surrender na si pastor, no? And to add more cases, unfounded cases against him would not only be unjust, it would also be immoral. Nagkausap kami, nagtataka nga siya ano yung angels of death na naman ngayon. So pero siguro lahat na ata ng mga paratang, no, ina-accuse na against Pastor Apollo Kibuloy. So we will just kung meron talagang complaint na kanyan, we will appropriately answer the same. But what we know is that there is no such angels of death. This is a creation of the imaginative mind of the persons against him. And we just pray na sana naman matauhan sila at ma-realize nila na wala talaga itong katotohanan. Yun po. Kagagaling ko lang sa kanya, no? He is fighting. Kaya nga ang sabi niya is tatag lang. And I just visited him. He is, in high spirits because he knows that he is innocent of the charges against him. We are preparing for the preliminary conference and pre-trial that are scheduled this coming week. No? So that's why baka mamaya hapon balik na naman ako dito kay may mga matters kami na i-discuss pa. What we confirmed sa inyo po ay yes, meron po tayong individual na hawak po ngayon na sinasabi na siya ay dating miyembro di umano ng Angel of Death at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na itong grupo na ito ay nagagamit para sa personal na interest ni Apollo Kibuloy at sila mismo ang pinangtatakot sa mga biktima. Di umano, again, these are all allegation at hayaan natin ang korte ang magdesisyon kung ito ba ay may mga basihan tayo na isasubmit sa korte. But yes, meron pong individual na may mga ipinahayag po na mga information na that would somehow collaborate yung mga ibinigay na testimonya nitong mga biktima at sinasabi nga siya may mga specific na cases siyang ibinigay but sa ngayon hindi mo na po pwede nating maibigay unang-una so as to protect his security and of course yung safety ng kanyang pamilya. Okay, resulta na po ba yung pinapa-verify ng Davao City Police Office na mga alleged?
I don't have the official copy of the verification na made by Pro11 with respect doon sa mga names na isinabmit nila sa FEO for purposes of determining kung ito bang mga pangalan na sinasabi ng mga miyembro ng Angels of Death ay may mga hawak o at least may mga hawak siya at naka-register na mga baril under their name po. But initially, ang sinasabi po ay based sa initial verification, some of the names ay merong mga barel na nakarehistro under their names po. At yan po yung i-verify natin. In the absence of the official report po na hawak natin, I cannot confirm kung ilan o sino-sino dito yung sinasabing may mga pag-aaring baril po. Ma'am, ilan po ang hawak ngayon ng pulisya na nagpakilalang dating miyembro? As of now po, yung kausap po ngayon ng ating mga operatives po at ating mga investigador ay may isa po. However, may mga binanggit po siya na mga kasamahan niya, di umano na natatakot lang to come out in the open. So nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at makaharap natin face to face yung mga sinasabi pa niyang iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating sa PNP. Can we say, ma'am, na yung tao yun, verified na ng PNP na dating member talaga or nasa process pa kayo ng verification? Well, we have to vet at validate and verify kung itong ang tao na ito ay talagang miyembro ng KOJC. Kaya nag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng lumalapit sa atin na nagpapakilala. But based sa kanyang revelations at may mga nagpatutunan na itong tao na ito ay talagang dating miyembro. At siya mismo kino-confirm niya he was part of this group na ginamit para harasin at mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di umano ni Apollo Kibuloy. Nasa listahan siya? Kami hawak ng listahan. I don't have the copy nung listahan, but again, we don't want to give the names yet for now. I hope you understand na takot din to, apprehensive din siya. Ay hindi ko pa kasi nakita yung official na sinasabi ninyo na pinadala sa FEO po. Alam mo, kausap ko po si General Torre kanina before po sa inyo umarap na ay kinonfirm niya na may hawak na po ang PNP na individual at meron pa sila ngayon na haharapin ng mga individual pa na corroborate dito sa statement na ibinigay nitong individual na hawak ngayon ng PNP. Ma'am, sa isang interview, mga victims daw ng mga babae pastorals, inaanap din sa ilang mga kaibigan ni Kibuloy. Tapos minention pa si former President Rodrigo Duterte. May ganito bang angulo na inimbestigahan ng PNP? Lahat po yan, sir, ay iimbestigahan po natin. Ang nangyayari po kasi ngayon, magmula po ng mahuli po si Apollo Kibuloy ay marami na pong lumalapit sa atin at patuloy yung ating panawagan na kung sino pa ang mga individual na mayroong pong information at nalalaman sa mga illegal activities di umano na nangyayari dyan sa loob po ng KOJC compound, particularly yung mga nabiktima di umano ni Apollo Kibuloy at mga ginamit na mga tao para manakit or mangharas dito sa mga posibleng lumalapit sa atin. Patuloy po yung ating apela, huwag po kayong matakot at tutulungan po kayo, hindi lamang po ng PNP kundi yung buong sanghay po ng ating gobyerno ay handa po kayong tulungan at proteksyonan po. Pero may kung sinasabing mga allegedly na kinapang na friends ni Kibuloy doon sa mga babae, ano parang napunta nila ma'am dito sa investigation natin? Well, kung totoo man po ito, ay gusto nating kuhanin yung official na sworn statement nitong mga nagpahayag kasi sabi nga natin, iba yung allegation, iba naman yung i-convert natin itong mga allegations na ito into a sworn statement for purposes of supporting kung ano man po yung mga po pwedeng isampa nating kaso dito kasi this is a very serious allegation at kailangan natin at sinasabi nga nitong individual na to na mismong mga biktima na ipinasa di umano sa mga kilalang personalidad ang kailangan nating kuhanan ng statement kasi kung yung individual na nagsasabing sa kanya lang sinabi that would somehow baka hearsay pa lamang pero yung sinasabi niya na mayroong mismong mga biktima
nagsasabi na sila mismo yung ipinasa o inoffer dito sa mga particular na tao po na ito ay we are now in the process of documenting all these allegations and revelations po. At nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. May efforts na po ba para get the side of the former president sa side? Wala po akong any information kung meron na pong nag-reach out po sa ating Pangulo. Again, all our efforts right now will depend sa lahat po ng mga pumapasok na information po ngayon, sa lahat po ng sinasabing naging biktima, sa lahat po ng mga sinasabing ginamit para mag-inflict po ng any harm. In fact, according dito sa isang ang hawak po natin ngayon ay sinasabi niya ay he was part of this group at kino-confirm niya na sila yung in charge, yung grupo na ito, yung in charge para mag-inflict ng mga corporal punishment doon sa mga miyembro na hindi sumusunod di umano sa mga utos ni Apollo Kibuloy, particularly itong mga pastoral na di umano ay inaabuso ni Apollo Kibuloy. Subalit sa ngayon nga, dahil nga nahuli na natin, nasa custody siya ng PNP, ay isa-isa na pong lumalabas itong mga sinasabing na biktima po. With this revelation ng pinapayaw ni Pastor yung mga member niya sa Republic personalities, can we confirm that is the hand trafficking ring? Mabigat po ito. Ito ay papasok na po sa qualified human trafficking and sex trafficking na po ito kasi kung totoo man na talagang ino-offer niya itong mga bata na ito sa mga individual regardless of his or their stature po, this will qualify as sex trafficking na po. Mamaya kayo po dun sa hospital arrest motion. Wala pa po ma'am dahil kausap po kanina yung legal officer ng HSS as well as yung director po ng health service. I think today po ay nakatakda po nilang isubmit yung official medical findings po nila na isinagawa po kay Pastor kay Apollo Kibuloy po. At ang magiging proseso po noon ay bibigyan po natin ng kopya yung mga prosecutor po ng DOJ at isusumiti po yan formally and officially po sa korte. And then let us wait kung mag-i-issue po ang korte po ng hearing on that matter po. Otherwise po mag-i-issue na lang po ng order ang korte at kung ano man po yung magiging ano man pong order ang i-issue po ng korte ay yun naman po ay i-honor at i-respeto po ng PNP. Kumusta siya ma'am? Ini-detect ito ba ng karamdaman talaga? Everyday po ay kinukuhanan po siya ng BP at chinecheck po siya ng mga nurses na naka-duty po sa custodial facility and so far according po sa chief po ng custodial he is doing okay naman po at binibisita din po siya ng kanyang personal physician. Today po I was informed na nandun po ngayon yung kanyang personal physician po.